Hoy, Marco Villanueva, saan mo dadalhin yang babaeng ahas na yan habang yakap-yakap mo ang baywang niya? Demonyo ka, pulubi ka na ngayon. Hoy, Marco Villanueva, saan mo dadalhin yang babaeng ahas na yan habang yakap-yakap mo ang baywang niya? Gago ka, pulubi ka na ngayon. Sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport, tinalikuran ng isang lalaki ang 10 taon ng pagsasakripisyo ng kanyang asawa. Itinakas niya ang lahat ng kanilang yaman na nakakahalagang 250 milyong piso para sumama sa kanyang kabit sa eroplano. Ngunit ang hindi niya alam, ang 250 milyon na inaakala niyang yaman ay isa palang malaking hukay ng utang na inihanda ng kanyang asawa, isang asawang nangangarap ng paraiso sa alapap at isang asawang nagdisenyo ng impyerno sa lupa. Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano? Bago magsimula ang kwento, paki-like at subscribe. Naway mapuspos kayo ng kaligayahan na saan man kayo. Simulan na natin ang kwento ngayong araw sa VIP Lounge ng Naya. Terminal 3, nakatanaw si Elara sa bintanang salamin. Nakita niya si Marco, yakap ang baywang ni Jessica habang naglalakad patungo sa immigration. 10 taon, Marco. 10 taon kitang pinagsilbihan at inayos ang lahat sa likod mo, bulong ni Elara sa sarili. Kinuha niya ang isang burner phone mula sa kanyang bag. Hayop ka, hindi mo ako itinuring na asawa kundi parang kasambahay. Pagkatapos nating pumirma ng annulment, yayakapin mo agad yang babaeng ahas na yan papuntang Amerika, dala ang 250 milyon kong pera. Sige, magpakasaya ka. Hindi mo man lang alam na butas ang bulsa mo. Huling text na ipinadala niya sa asawang legal ng hiwalay sa kanya 3 oras pa lang ang nakalipas. Pulubi ka na. Pagkatapos pindutin ang send button, tinanggal ni Elara ang SIM card, inihagis sa sahig at tinapakan ng kanyang takong. Nakalat ang durok na piraso ng SIM card sa carpet. Nakita niyang pumasok si Marco sa boarding gate. Mag-ingat ka, demonyo ka. 12 oras lang. Pagbaba mo ng eroplano at pagdapak mo sa lupa, magiging impyerno ang buhay mo. Maganda ka ng mamalimos. Sa elevator papuntang paradahan, ipinikit ni Elara ang kanyang mata at inalala ang nakaraang taon. Isang gabi, bukas ang laptop ni Marco. Nakita niya ang email. Jessica, sa susunod na Martes, sa dati nating hotel. Hihintayin kita. Mahal kita. Naalala ni Elara na natawa na lang siya sa kawalan ng hiya. Mahal, nakakatawa. Sa sobrang gulat ko sa kalandian ninyo, hindi na ako naiyak. Oo, nabaliw ka sa babaeng yan. Pero paano na? Ang specialty ko ay hanapin ang mga tinatago mong pera. Bago ikasal, 7 taon siyang nagtrabaho sa Bureau of Internal Revenue, BIR, bilang investigador na tumutugis sa money laundering ng mga corporation. Madali niyang natukoy ang ghost corporation ng kanyang asawa. Tanga ka, hindi mo alam na isang tigre ang pinalaki mo. Akala mo maloloko mo ako. Lahat ng tinago mong pera, nasa palad ko. Bumukas ang pinto ng elevator. Pagsakay sa kotse, binuksan ni Elara ang tablet sa dashboard. Lumitaw sa mapa ang lokasyon ng smartphone ni Marco. Kahit naka-airplane mode yan, walang silbi. Ang backdoor na ininstall ko ay patuloy na magpapadala ng signal sa isang special server. Kinuha ni Elara ang telepono at tumawag. Sir Gino, si Elara po ito. Oh, Miss Elara, kamusta na? Matagal na tayong hindi nag-usap simula nang umalis ka sa BIR. Okay ka lang ba? Sir Gino, mamaya na po ang kumustahan. Pakinggan niyo po muna ako. Lahat ng bank accounts na nakapanggalan sa asawa ko, kay Marco Villanueva, I report niyo po bilang compromised. I freeze niyo lahat. Ngayon na po. Compromised? Ano pong nangyari? Mahabang kuwento, sir. Ang magnanakaw, tumakas na.
Naka-eroplano na yung tao gamit ang pekeng passport. Susubukan niyang maglabas ng pera gamit ang ibang pangalan, kaya ilok niyo po lahat para kahit isang sentimo walang may labas. Pero Miss Elara, kahit na po asawa. Sirhino, ako po si Elara Santos. Ano po ba ang trabaho ko sa BIR sa loob ng 7 taon? Ang amuyin ang baho ng maruming pera at ilabas ang katotohanan. Ang parangdala niya ngayon ay galing sa krimen. May matibay akong ebidensya, kaya sundin niyo na lang po ako. Gawin niyo na agad. Sige po. Sabi niyo kung kayong expert na ang nagsabi, aaksyonan ko agad. Ako na po ang bahala sa lahat. Pagkababa ng telepono, nagmaneho si Elara pauwi. Tapos na ang party, Marco Villanueva. Pagtapak mo sa Amerika, magiging pulubi ka na at mamumuhay sa lansangan. Binuksan niya ang pinto ng bahay at sinindihan ang ilaw sa sala. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, ang bahay ay tahimik at walang laman. Naglakad si Elara sa silid ni Marco at binuksan ang aparador. Saan na nga ba yun? Heto. Mula sa pinakalob, kinuha niya ang isang makapal na brown envelope. Tingnan mo to. Habang palihim kang nag-impake, sinigurado mo talagang makuha lahat. Ang sipak mo, Marco. Pekeng passport, titulo ng lupa sa Amerika, na handa ka talagang mamuhay na parang haridon. Ikinalat niya ang nga dokumento sa mesa sa sala. Sige, tingnan mong mabuti. Inayos ko ng maganda para ito agad ang makita ng mga pulis pagdating nila. Ito ang pinakamagandang pain para mahuli ang isang takas. Pumunta si Elara sa ref at tinanggal ang isang maliit na surfer na kasinlaki ng palad. Alam mo ba kung ano to? Habang tawa ka ng tawa diyan sa sala at kachat yang ahas mo at habang palihim kang naglilipat ng pera, isinusulat ko lahat dito. 1 taon kong maingat na ni-record lahat, kaya mas alam ko pa ang laman ng bulsa mo kaysa sayo. Ikinonekta niya ito sa laptop at nagsimulang mag-type. Sige, bubuksan ko na ang pekeng wallet na akala mo ay safe. 1 click lang, lahat ng pera mo magiging akin na. Pagbaba mo ng eroplano, ang balance ng account mo ay 0 na. May lumabas na papel mula sa printer. Corporate credit card statement. Aba, tingnan mo. Hermes bag, 400,000 piso. Cartier watch, 700,000 piso. Chanel shoes, 180,000 piso. Oy, Marco Villanueva, pinagdamutan mo akong bumili NG t-shirt na 500 piso sa Divisoria, pero sa babaeng dyan, waldas ka kung gumastos. Habang binabasa ang bawat pahina, kinuha ni Elara ang isang pulang panulat para lahat tuong kumpanya. Niloko mo ang asawa mo, ninakawan mo ang gobyerno para lang sustentuhan ang kabit mo. Magnanakaw ka at estapador, lalagyan kong malaking marka. Nagsulat siya na malaki sa dokumento, ebidensya PLG. Pumunta si Elara sa sofa at tinakpan itong puting kumot. Tapos na ang bahay na to. Hindi na ito ang mainit nating tahanan, kundi isang crime scene para hulihin ang isang kriminal. Kailangang takpan para walang alikabok, para lahat ng bakas mo makolekta ng nga investigador. Isa-isa niyang tinakpan ang TV, ang mesa, ang bookshelf, ang buong bahay ay nabalot ng puting tela na nagbigay nakakatakot na itsura. Umupo si Elara sa harap ng laptop at binuksan ang kanyang email. Mr. American PI, ako too. Pagbaba ng eroplano ng asawa ko, buntutan niyo agad. Ay report niyo kung saan siya pumunta sa banyo, kung ano ang kinain niya. Bawat detalye. Hindi na siya makatakas sa akin. Ikinonekta niya ang isang external drive. Lumabas ang video mula sa isang hotel. Si Marco at Jessica, makahawak kamay na pumasok. Tingnan mo nga naman. Lahat na nasa kanya, pero ano pa bang kulang at nakakaganyan siya? Siguradong makakagulo ang media sa video na tuwet sam nga ledger ng pagnanakaw niya. Ang tunay na mukhang sikat na arkitektong si Marco Villanueva, bukas ng umaga, kalat na sa buong Pilipinas. Pagkatapos i-edit, nag-schedule siya ng upload bukas, 9:00 umaga.
Habang nag-aalmusal ang mga tao at nanonood gang TV, pangalan ko na ang laman ng balita. Abangan mo, Marco Villanueva. Binuksan niya ulit ang tablet. Nakita ang lokasyon ng eroplano. Nasa gitna ka ng Pacific Ocean. Masaya ka ba? Maligaya ka ba, Marco? Kahit gustuhin mo pang bumalik, hindi na pwede. Nakaalis na ang bus at bukas na ang pinto ng impyerno. Palam, kaawa-awang nilalang. Samantala, sa first class ng eroplano, nakaupo ng comfortable si Marco sa isang marangyang upuan, masayang itinaas ang kanyang baso ng champagne. Sa tabi niya, nakakapit si Jessica na may mapang-akit na ngiti para sa bago nating simula. Cheers! Sabi ni Jessica sa malambing na boses habang ipinagdudikit ang kanilang baso. Mahal, parang panaginip. Sawang-sawa na ako sa Pilipinas, ngayon sa Amerika, tayong dalawa na lang ang magkakasama. Oo naman, ang perang nakuha ko ay 250 milyong piso, ikiuzal milyon. Sa perang to, mabubuhay tayo ng marangya habang buhay. Hindi na natin kailangang magtrabaho. Talaga, sigurado ka bang nasa crypto wallet ang 150 milyon at nasa offshore account ang 100 milyon? Bawal magbago isip, ha? Sino ba ako sa tingin mo? Inilipat ko lahat ng walang nakakaalam. Akala mo ba simpleng utak lang ang meron ako? Hindi ba talaga alam ni Elara? Nako, yung babaeng yun, ano bang alam niya? Maghapon lang yun sa bahay. Nag-aalagang bata at naglalaba. Alam ba niya ang nangyayari sa mundo? Pero nagtrabaho siya sa BIR, di ba? Hoy, 10 taon na ang nakalipas. Panahon pa yun ni Mahoma, simula ng makaanak at maging may bahay, tumigas na siguro ang utak nun. Ayaw na niyang tumingin sa mga numero. Paano kung nalaman niya? Anong malalaman niya? Itinago ko ng napakahusay, 3 shell companies ang ginamit ko para i-launders. Kahit expert pa ang tumingin, hindi yun mahahanap. Ang galing mo, mahal, siyempre. Sikat na arkitekto yata to. Hindi lang ako magaling magdisenyong bahay, magaling din akong magdisenyong buhay. Humuhuni si Jessica habang umiinom ng champagne. Saan tayo titira sa Amerika? Una, uupa muna tayo sa pinakamahal at pinakamagandang lugar sa LA. Tapos, dahan-dahan tayong bibiling lupa at building para maging real estate tycoon. Teka, naipadala mo na ba kay Elara ang annulment papers? Oh, 1 linggo na ang nakalipas. Pinadala ko sa abogado ko via courier. Ang sarap sa pakiramdam. Anong sabi niya? Walang imik. Parang pipi na tinanggap lang. Siguro natulala sa gulat. Basta na lang niya tinanggap. Ano pa bang magagawa niya? Wala siyang ebidensya na nangaliwa ako. Wala akong iniwang pera sa bank account niya. Anong magagawa ang isang pulubi? Umiyak na lang siguro yun at sumuko. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono. Biglang may lumabas na text message sa screen. Ano to? Anong problema ng babaeng to? Nagtatakang nagtanong si Jessica. Anong nangyari? Nag-text yung babaeng yun. Anong sabi? Pulubi ka na raw. Ano? Pulubi? Anong kalokohan yun? Ewan ko, siguro nabalif na. Dahil malapit na siyang iwanan at palayasin na siraan ng bait. Nagagalit lang, yan kaya nagmumura. Ganyan talaga ang ngawalang pinag-aralan. Huwag mo ng pansinin, nakakasira ng araw. O nga, hindi siya karapat-dapat pag-aksayahan ng panahon. I swipe niya ang message at inilagay sa airplane mode ang telepono. Pagbaba natin sa Amerika, itatapon ko agad tong telepono at magpapalit ng numero. Ayoko nang lumingon pa sa Pilipinas. Pupunta tayo sa isang mundo na tayong dalawa lang ang nakakaalam. Ganun din ako. Bagong simula. Jessica, salamat sa tiwala mo at pagsama sa akin. Sana mas maaga kitang nakilala. Ako rin, kung hindi dahil sayo, hindi ko to magagawa. Yung Elara na yun, nakakainis. Pera at numero lang ang laging bukang bibig. Nakakapagod. Siguro boring siyang kasama. Hindi lang boring impyerno. Pero ikaw, alam na alam mo kung paano ako pasayahin.
Ito ang tunay na pag-ibig. Hinawakan ni Marco ng mahigpit ang kamay ni Jessica. Pagdating natin sa LA. Ano ang una mong gustong gawin? Gusto kong maglakat-lakad sa dalampasigan. Sige, pupunta tayo sa Santa Monica Pier, kakain ng mamahaling steak at manonood ng paglubok ng araw. Magiging parang pelikula. Ang romantic. Mula ngayon, ang buhay natin ay laging pista. Huwag na nating isipin ang pera. Bahala na si Batman. May 250 milyon tayo. Tumingin si Jessica sa bintana. Ang ganda ng ulap. Ang buhay natin ay magiging kasing laya nga ulap na yan. Ngunit habang nakangiti si Jessica, may maitim siyang balak. Pasimple niyang hinawakan ang passport sa kanyang bag at bumulong. Gago. Bakit magiging pera natin ang 250 milyon? Pera ko lahat yan. Paktapak lang natin sa Amerika, iwanan kita, matandang hukluban at mamumuhay akong parang reyna. Samantala, sa bahay ni Elara sa Pilipinas, tanging ang ilaw mula sa tablet ang nagniningning sa dilim. Siguro ngayon, lasing na yan sa libreng alak sa eroplano at tuwang-tuwa. Abot nga siguro ang ngiti mo? Ano, Marco? Mamatay ka na siguro sa saya. Tumingin siya sa orasan. 1:00 madaling araw. 12 oras na lang. Pagtapak mo sa Amerika, tapos na ang buhay mo. Akala mo paraiso yun? Hindi. Yun ang impyerno kung saan ka habang buhay makukulong. Binuksan niya ang laptop para sa huling pagsusuri. Tingnan natin. Ang bank account ng kumpanya, naka-freeze na. Ang personal account ko, naka-report na rin. At yung peking wallet na akala mo ay safe, pinalitan ko na lahat ng password. Tiningnan niya ang isa pang screen. Itong offshore account na to, pinahirapan ko talaga. Sa oras na subukan mong mag-withdraw, mag-advertise sa buong mundo na ang perang to ay perang ng may utang. Hindi mo magagalaw, titiknan mo lang hanggang sa bawin sayo. Nagpatuloy siya sa pag-type. Akala mo 250 milyon ang nasa bulsa mo? Tanga. Wala pang 25 milyon ang totoong pera mo diyan. Ang natitira, utang na inutang ko sa pangalan mo. Alam mo ba yun, gago? Akala mo ba hindi ko nalaman 1 taon na ang nakalipas na gumawa kang pekang kumpanya para magnakaw? Alam ko lahat. Gusto na kitang sabunutan nun pero nagtimpi ako. Alam mo kung bakit? Para palakihin ang kasalanan mo na parang bundok, para pagbaksak mo, durok hanggang buto. Binuksan niya ang isang file ng pekeng ledger. Tingnan mo, ang interes ng inutang mo ay 18% kada taon. Tuwang-tuwa ka habang iniisip na dadalhin mo yang perang yan at yung babay mo sa Amerika. Pero paano na? Ang kolateral ng utang na yan ay ang building ng kumpanya mo na parang buhay mo na. Isinara niya ang file at natawa. Pagbaba mo sa airport ng Amerika at masaya kang mag-swipe ng card, ang maririnig mo ay declined. Card, bawal. Bank account, bawal. Yung pekeng wallet, hindi mabuksan. Magiging pulubi ka sa isang iglap. Doon mo may intindihan na ang text ko ay hindi lang dahil sa galit, na ang buong buhay mo ay nawala na. Papunta sa kwarto bumulong siya. Pulubi ka na, tanga, tunay na pulubi. Humiga siya sa kama at ipinikit ang mata. Marco, ito na ang huling gabi na makatulog ka ng mahimbing. Simula bukas, puro bangungot na lang ang madadatnan mo. Matulog ka ng mahimbing, hayop ka. Patuloy na lumipaji ang eroplano sa ibabaw ng Pacific. Si Marco, hawak ang kamay ni Jessica, ay nakapikit. Pinapangarap ang bagong buhay kasama ang 250 milyon. Si Elara, sa dilim, ay may malamig na ngiti. Ang orasan ng pahihiganti ay nagsimula ng umandar. Kinabukasan, 9:00 umaga. Isa-isang dumating ang mga empleyado sa opisina ni Marco. Sumigaw ang accounting head na si Chris Mendoza pagbukas ng pinto. Ano to? Bakit ganito ang mesa ni Sir Marco? Tumatakbong lumapi si Bea Jimenez mula sa design team. Anong nangyari? Walang laman ang drawer. Wala ni isang dokumento. Tawagan niyo si Sir Marco, hindi sumasagot.
Naka-off mula pa kahapon. Binuksan ng intern na si Kim ang computer. Sir, ayaw pong bumukas ng accounting program. Ano? Lahat ng files na delete. Nawala lahat ng records. Sumigaw si Chris. Ano? Nawala ang records? Opo, lahat po nawala. Pati backup files, wala. Kinuha ni Bea ang telepono. Tatawagan ko si Ma'am Elara. Ngunit hindi rin sumasagot si Elara. Ang weird. Bakit walang sumasagot? Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang kapatid ni Elara na si Paulo. Nasaan ang bayaw ko? Sir Marco, hindi po namin makontak mula kahapon. Sagot ni Chris. Ano? Hindi makontak? Opo. Pati si Ma'am Elara. Hindi rin sumasagot. Hinampas ni Paulo ang mesa. Niloko akong gagong yun. Sabi niya investment sa Amerika. Anong ibig niyong sabihin? Sabi ngang bayaw ko, kung mag-invest ako ng 2.5 milyon, ibabalik niya ng 5 milyon pagkatapos ng isang taon. Kaya isinangla ko ang bahay ko para ibigay sa kanya. Gulat na nagtanong si Bea. Talaga po? Nasaan na po ang pera? Wala na, ubos. Walang laman ang bank account ko. Napabuntong hininga si Chris. Mukhang hindi na tayo makakasweldo. Sweldo? Yun ba ang problema ngayon? 2,5 milyon ang nawala sa akin. Sigaw ni Paulo at tumakbo palabas na opisina. 30 minuto ang lumipas sa harap ng bahay ni Elara. Sinisipa ni Paulo ang pinto. Ate, buksan mo to. Nasaan ang bayaw ko? Walang sumasagot mula sa loob. Ate, alam kong alam mo, dala niya ang pera ko. Patuloy na kumakatok si Paulo. Biglang bumukas ang pinto. Si Elara, walang emosyon ang mukha. Ang ingay mo, nakakahiya sa mga kapitbahay. Pumasok si Paulo. Ate, nasaan si Marco? Anong nangyari sa pera ko? Pera mo? Inihagis ni Elara ang papel sa mesa. Ano to? Kinuha ni Paulo ang papel. Resibo ng hotel booking. Ikaw ang nagbook nito. Diba? Para sa meeting ni Marco at Jessica. Pero, yun ay, kung saba ka, alam mo lahat. Ate, hindi ko alam. Sabi lang niya makpabook ako. Sinungaling, 1 taon mo yang ginawa. Ilang beses sa isang buwan, ibinalik ni Paulo ang papel. Sorry. Sorry talaga. Sorry dahil sa tulong mo, naging comfortable ang pagtataksil ng bayaw mo. Patawarin mo ako, ate. Patawad, nandito ka para sa pera mo. Binuksan ni Elara ang pinto ng maluwak. Umalis ka, huwag ka nang babalik. Ate, umalis ka sabi. Yumuko si Paulo at umalis. Isinara ni Elara ang pinto ng malakas. Samantala, sa eroplano, sabi ni Marco habang nakatingin sa labas, 2 oras na lang, Elana. Ngumiti si Jessica. Kinakabahan ako rin. Pero masarap na kaba. Pagdating natin, kakausapin agad natin ang abogado, di ba? Oo, para ayusin ang bago nating identity. Sasama ka. Salamat mahal. Inaasikaso mo lahat. Hinawakan ni Jessica ang kamay ni Marco. Mahal kita Marco. Mahal din kita. Ngunit iba ang nasa isip ni Jessica. Iniisip niya ang text na ipapadala sa dati niyang asawang si Mike. Nasa LA na. Pick up sa airport in 2 hours. Target secured. Kinuha ni Marco ang telepono. Tingnan ko nga ang banking app. Inilunsad niya ang app. Patuloy lang itong naglo-load. Ang weird. Bakit ayaw bumukas? Baka mahina ang internet. Pero may wifi naman sa eroplano. Sinubukan niya ulit pero ganun pa rin. Mamaya ko na lang subukan ulit. Ibinalik niya ang telepono sa bulsa, yung text ni Elara. Pulubi ka na. Ano kayang ibig sabihin nun? Huwag mo nang isipin. Nagagalit lang yun. Siguro nga. Galit lang. Kasabay nito, sa bahay ni Elara sa Pilipinas, tumunog ang doorbell. Tiningnan ni Elara ang intercom. 10 lalaking nakaitim na suit. Sino sila? Sumagot ang isang lalaki. Pinapunta kami ni Don Ricardo Vargas ng RGV Construction. Anong kailangan niyo? Nasaan si Mr. Marco Villanueva? Hindi ko alam. Huwag kayong magsinungaling.
Kailangan naming maningil. Binuksan ni Elara ang pinto. Hindi kayo nabayaran sa construction. 75 milyon. 3 buwan ng delayed. Sa asawa ko po kayo makipag-usap. Wala nga siya kaya sa inyo kami nakikipag-usap. Umiling si Elara. Wala akong alam diyan. Kung ganun, wala kaming magagawa. Sumanyas ang lalaki. Nagsimulang kumilos ang nakasama niya. Anong ginagawa niyo? Kukunin namin ang magagamit na katumbas ng utang niya. Sinubukang isara ni Elara ang pinto pero pinigilan siyang lalaki. Tabi, che-checkin namin lahat ng nasa loop. Biglang tumunok ang telepono ni Elara. Hindi rehistradong numero. Hello? Isang malalim na boses. Si Miss Elara ba to? Si Ricardo Vargas to. Don Ricardo. Nandiyan na siguro ang mga tao ko sa harap ng bahay mo. Opo, nandito sila. Nasaan ang gagong yan? Hindi ko po alam. Huwag kang magsinungaling. Mag-asawa kayo. Toto po, hindi ko alam. Hindi ko siya makontak. Tumawa si Ricardo. Ganun ba? Sige, ganito na lang. Kalahati ng prangdala ni Marco. Akin, ano pong ibig niyong sabihin? Lobby money yun. Para sa bidding sa isang government project. 125 million. Wala po akong kinalaman diyan. May kinalaman ka, dala ng asawa mo ang pera ko. Mahinahon na sumagot si Elara. Kung ganun, ay report niyo sa pulis. Pulis? Nakakatawa ka. Lobby money, ay report ko sa pulis. Ano po ang husto niyong gawin ko? Ikaw ang makbayad. 125 milyon. Wala akong ganyang pera. Kung ganun, iba ang gagawin namin. Pinatay ang tawag. 5 minuto ang lumipas. Nawalan ng kuryente ang bahay. Sumunod ang tubig. Hayop. Tumingin si Elara sa bintana. Ang mga lalaking nakaitim ay kinakalikot ang circuit breaker. Tigilan niyo yang ginagawa niyo. Tumingala ang lalaki at ngumiti. Magbayad kayo, ibabalik namin. Isinara ni Elara ang bintana at bumaba sa basement. Kinuha niya ang isang generator. Inasahan ko na to, pinahandaan ko, pinaandar niya ang generator, bumalik ang ilaw. Binuksan ni Elara ang laptop at isinaksak ang isang USB. Ricardo Vargas, ikaw ang nauna. Binuksan niya ang isang file. Recording ng usapan ni Ricardo at Marco. Kailangan nating makuha ang bidding nato sa City Hall. 3 sa 5 miyembro ng committee, hawak ko na. Magkano po ang ginastos? 15 million. 5 million bawat isa. Sigurado po ba yan? O naman, kailan ba ako pumalpak? Kinopya ni Elara ang file sa USB. Lumabas siyang bahay at nagpunta sa tanggapan ng ombudsman. Inihulog niya ang USB sa Dropbox. Sa sobre nakasulat, ebidensya, korupsyon sa public bidding. Ricardo Vargas at Marco Villanueva. Pag-uwi, binuksan niya ang CCTV. Kinuha niya ang screenshot ng mga mukha, mga lalaki sa labas. Ebidensya ng trespassing sa Chured. Isa-isa niyang nisef ang mga file. Tumunog ulit ang doorbell, mga biyenan niya. Sumigaw ang biyenan niyang si Teresita. Elara, buksan mo to. Binuksan ni Elara ang pinto. Mama, galit na sabi ngang biyenan niyang si Roman. Nasaan ang anak namin? Hindi ko po alam. Hindi mo alam, mag-asawa kayo. Paanong hindi mo alam? Totupo, hindi ko alam. Itinuro siya ni Teresita. Sinungaling, dahil sa iyo, nakdurusa ang anak ko. Ano po ang kasalanan ko? Lagi ka na lang numero at pera. Naging mabuti ka bang asawa sa kanya? Sumingit si Roman, hanapin mo si Marco. Ngayon na, hindi ko po siya mahahanap. Hindi ko siya makontak. Kumuha si Elara ng sobre sa mesa. Ito po, tingnan niyo. Inilabas niya ang litrato. Si Marco at Jessica pumapasok sa hotel. Ano to? Kinuha ni Teresita ang litrato. Ebidensyang ng isang taong pagtataksil ng anak niyo. Sinungaling. Photoshop yan. May petsa po lahat. Tiningnan ni Roman ang mga litrato at nanigas ang mukha.
dala po ng anak niyo ang 250 milyon ng kumpanya at tumakas kasama ang babaeng yan papuntang Amerika. Ano? Napaupo si Teresita. Bakit ginawa ng anak ko yun? Kung gusto niyong malaman, pumunta kayo sa Amerika at tanungin niyo siya. Hindi ko alam. Akmang isasara ni Elara ang pinto. Pinigilan ni Roman ang pinto. May ginawa ka rin sigurado. Hindi ganyan ang anak ko. Nakita niyo na po ang ebidensya. Gusto niyo pa. Kinuha ni Elara ang telepono. I-play niya ang video. Si Marco at Jessica naghahalikan. Tama na, sigaw ni Teresita. Tiningnan ni Roman si Elara ng masama. Kung naging maayos ka lang na asawa, hindi sana nakaganito ang anak ko. Kung yan po ang tingin niyo, wala na akong masasabi. Umalis na po kayo. Isinara niya ang pinto. Umupo si Elara sa sala at napabuntong hininga. Sa eroplano, hawak ni Marco nang mahipit ang kamay ni Jessica. Malapit na tayong maklanding. Kinakabahan ako. Ako rin, pero masaya, tumingin si Marco sa labas. Ang linaw nangit sa El Abagong simula. O, simula natin. Ngunit sa mga sandaling iyon sa Pilipinas, ang bitak pinansyal na idinisenyo ni Elara ay unti-unti nang sumasara. Ang lahat ng bank accounts ni Marco ay naka-freeze. Ang kumpanya niya ay malapit ng isailalim sa receivership. Sinasakop ng subcontractor ang opisina. Ang empleyado ay balisa dahil hindi makasweldo. Minomonitor ni Elara ang lahat sa kanyang tablet. Perpekto. Gumuguho na ang buhay mo, Marco. Nagsimula ng maghanda ang eroplano para sa paglapag. Walang kamalay-malay si Marco na ang kanyang buong pundasyon sa lipunan ay gumuho sa loob lamang ng isang araw. Sa rival area NG Lax, lumabas si Marco, ila ang kanyang maleta. Nakangiting sabi ni Jessica, nakarating din tayo. Ang habang ng 12 oras, malaya na tayo. Tama, isang bagong simula. Lumingalinga si Marco. Nasaan yung limousine service? Nagpabook ako. Ayun, yung may hawak na sign. Isang driver na naka-Amerikana ang may hawak na papel na may nakasulat na Villanueva. Excuse me, itinaas ni Marco ang kamay. Lumapit ang driver. Mr. Villanueva, welcome to L.A. This way to the car. Kinuhan driver ang maleta. Habang papunta sa parking, nagtanong si Marco, gaano katagal papunta sa hotel? About 40 minutes, sir. Okay, huminto sila sa harap ng isang itim na limousine. Inilagay ng driver ang maleta sa trunk. Payment first, please. Bayad. Sige. Kinuha ni Marco ang kanyang black card mula sa wallet. Ito. Kinuha ng driver ang card at inilagay sa terminal. Isang tunog ang narinig. Declined, sir. Ano? Card declined. Try again. Card has been declined. Should I try again? O subukan mo ulit. Isa pang tunog. Still declined, sir. And it says, suspected stolen card. Ano? Stolen card? Nanigas ang muka ni Marco. Impossible. Card ko yan. Sorry, sir. I can't take you. Kinuha ng driver ang maleta mula sa trunk at inilapag sa sahig. Anong ginagawa mo? Sandali. May iba akong card. Hinalungkat ni Marco ang wallet. Kinuha niya ang isang debit card. Ito, subukan mo. Kinuha ng driver at inilagay sa terminal. Decline pa rin. Impossible. Balisang naktanong si Jessica. Anong nangyari? Hindi ko alam. Ang weird. Sumakay ang driver sa limousine. Sorry, no payment, no ride. Umalis ang sasakyan. Naiwan si Marco, nakatulala sa tabing kanyang maleta. Jessica, punta tayo sa ATM. Kailangan kong mag-withdraw. Sige, bilisan natin. Bumalik sila sa loop ng airport. Sa harap ng ATM, ipinasok ni Marco ang card. PIN 8,472. Lumabas ang mensahe. Incorrect PIN. Ano? Mali raw. Inulit niya. 8,472. Mali ulit. Ang weird. Sigurado akong tama. Dahan-dahanin mo lang. Sige. Ikatlong subok. Incorrect PIN.
One attempt remaining. Huminga ng malalim si Marco. Dahan-dahan niyang pinindot ang 8472. Enter. Account locked. Nakalock. Nakalock ang account ko. Napahawak si Marco sa ulo. Imposible. Anong nangyari? Yung ibang account mo. Yung offshore account. Ipinasok niya ang isa pang card. Inilagay ang PIN. Account frozen. Naka-freeze din to. Nanginginig ang kamay ni Marco. Crypto. Baka okay pa ang crypto. Kinuha niya ang telepono. Binuksan ang crypto wallet app. Naglogin. Balance. 0 BTC, $0. Ano? 2? Tiningnan ulit ni Marco ang screen. May 150 million dito. Baka nasa ibang wallet. Hindi. Ito June. Pero zero ang balanse. Tiningnan niya ang transaction history. Lahat na withdraw 12 oras na ang nakalipas. Sinong gumawa nito? Biglang pumasok sa isip ni Marco ang text ni Elara. Pulubi ka na. Si Elara? Siya kaya. Tanong ni Jessica, ano sabi mo? Si Elara, gawa to ni Elara. Yung asawa mo, paano nagtrabaho siya sa beer? Expert siya sa pag-trace ng money laundering. Totu? Pero 10 taon na yun. Hindi ko akalain na naalala pa niya yung ngayon. Napopo si Marco. Tapos na lahat. Tinapik ni Jessica ang balikat ni Marco. Huminahon ka. May paraan pa. Anong paraan? Wala tayong pera. Yung cash? Yung cash na dala mo sa bag. Cash? May cash pa. Tumayo si Marco at binuksan ang maleta. Hinalungkat ang nadamit. Dito ko nilagay yun. 10,000. Patuloy siyang naghalungkat pero wala. Nasaan? Sigurado akong nilagay ko. Tumingin siya sa bag ni Jessica. Jessica, nasa bag mo yung relo ko, di ba? Yung Rolex? Yung Rolex po? Tiningnan ni Jessica ang bag. Wala po dito. Ano? Wala talaga. Baka hindi ko nadala. Sigurado akong nakita-kitang inilagayan bago tayo sumakay ng eroplano. Sinubukang tingnan ni Marco ang bag ni Jessica. Niyakap ni Jessica ang bag. Ano ba? Pinagdududahan mo ba ako? Hindi, pero hindi ako makapaniwala. Sa ganitong sitwasyon, ako pa ang pagdududahan mo. Nagsimulang umiyak si Jessica. Sorry, naguguluhan lang ako. CR lang ako. Kailangan kong huminahon. Dala ang bag. Umalis si Jessica. Saig, sorry, napaupo si Marco sa sahig. Hawak ang ulo. Lumipas ang 10 minuto. 20 minuto. Hindi pa bumabalik si Jessica. Ang weird. Bakit ang tagal niya? Pumunta siya sa banyo. Jessica. Walang sumasagot. Tumatakbo siyang nahanap sa loob ng airport. Jessica, nasaan ka? 30 minuto siyang nahanap pero wala si Jessica. Iniwan niya kaya ako. Kinuha niya ang telepono. Tinawagan si Jessica. Ano? Bakit naka-off ang phone niya? Sinadya niyang patayin? Napaupo si Marco. Niloko rin ako ni Jessica. Biglang tumunok ang telepono. Si Elara. Ayaw niya, sanang sagutin pero sinagot niya rin. Hello? Ang malamig na boses ni Elara. Kamusta ang LA? Ikaw ang may gawa nito. Diba? Nang ano? Ng pera ko. Lahat ng accounts ko. Ikaw, diba? Pulubi ka na ba? Bakit? Bakit mo to ginagawa? Nag-text ako, diba? Pulubi ka na. Baliw ka. Baliw? Ako pa ang baliw ngayon. Pagkatapos mong mangaliwa ng 1 taon, sumigaw si Marco. Kasalanan ko. Sorry! Pakiusap, ibalik mo na. Huli na, pinatay ang tawag. Tinawagan niya ulit pero hindi na sinasagot. Hoy! Biglang namatay ang screen ng telepono. Binuksan niya ulit. Lumabas ang factory reset screen. Ano to? Na-reset. Tiningnan niya ang contacts. Lahat nawala. Nawala lahat ng contacts ko. Pati litrato, messages, lahat nawala. Si Elara rin to, ni-reset niya ng remote. Napaupo si Marco sa saig ng airport. Pinagtitinginan siya ng mga tao, pero walang pumansin.
Kasabay nito, sa bahay ni Elara sa Pilipinas, nakaupo si Elara sa harap ng laptop, bukas ang website ng Interpol. Sinusulatan niya ang isang request form. Wanted, Marco Villanueva for large scale embezzlement and as international fugitive. Submit. Done. Binuksan niya ang tablet. Nakita ang lokasyon ni Marco. Nasa airport pa rin. Wala kasing mapuntahan. Sa LA, naganap si Marco ng payphone, nagulog ng barya at tumawag sa bangko sa Pilipinas. Customer service. Nakalock po ang account ko. Pangalan at birthday po. Marco Villanueva, the 15th of March, 1985. Sir, para sa verification, may security question po ako. Kakaiba ang boses ng operator. Ano po ang pangalan ng huling taong trinidor niyo? Ano? Security question po. Pakisagot. Anong klaseng tanong yan? Hindi niyo po masasagot. Kakaiba yung tanong niyo. Sabi ngang operator, ayon po sa protocol, tatapusin na po namin ang tawag. Sandali, yung account ko, tut, pinatay ang tawag, baliw. Si Elara rin ang nag-setup nito. Sumandal si Marco sa phone booth. Naluhas siya. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Lumapit ang isang airport security. Are you okay, sir? No, I'm not okay. I need money. Kinuha ng guwardiya ang kanyang radyo. Ilang sandali, dumating ang iba pang guwardiya. You need to leave the airport, sir. Hinawakan nila ang braso ni Marco. Bitawan niyo ako. Wala akong mapupuntahan. Kinalatkat si Marco palabas ng airport. Inihagis din ang kanyang maleta. Sumara ang pinto. Si Marco, mag-isa sa isang di pamilyar na gabi sa LA, nakasuit lang siya, malamig ang hangin, ginaw, hila-hila ang maleta, naglakad siya. Hindi niya alam kung saan pupunta. Sa Pilipinas, tiningnan ni Elara ang tablet. Nakalabas na ng airport. Magaling. Binuksan niya ang isang file. Listahan ng assets ng kumpanya ni Marco. Petition for corporate rehabilitation. Submit. Isang click gumuho ang kumpanya ni Marco. Lahat ng pinahirapan mo nawala sa isang oras. Itinaas ni Elara ang baso ng alak. Cheers. Sa paubagsak mo. Sa LA, nadaanan ni Marco ang ma-homeless. Nakita niya silang nakaupo sa tabi ng isang drum na may apoy. Ganyan din ba ang mangyayari sa akin? Huminto si Marco, kinapa ang bulsa, ilang barya lang, $3.75. Ito na lang ang pera ko. Naalala niya ang text ni Elara, pulubi ka na. Ngayon niya lang naintindihan, hindi iyon sumpa. Isa iyong tumpa na propesiya. Sa isang eskinita sa LA, 4:00 ng madaling araw. Nakaupo si Marco sa ilalim NG, isang sin NG Filipino restaurant. Gutom na gutom. Wala siyang kain mula pa kahapon. Nasaan na kaya si Jessica? Kinuha niya ang telepono. Tanging ang blankong screen na walang contacts ang nakita. Kailangan ko siyang hanapin. Dala niya ang relo ko. Rolex yun, 50,000 din yun. Tatayo na sana siya nang may lumapit. Malalaking nakaitim na leather jacket. Ngumisi ang isang lalaki. Hinawakan niya ang kwelyo ni Marco. Listen carefully. Jessica sent us. If you follow her, you will die. Understand? Itinulak ng lalaki si Marco. Bumaksak si Marco. Tumawa ang dalawang lalaki at umalis. Jessica, sino ka ba talaga? Kasabay nito, sa bahay ni Elara sa Pilipinas, palihim na pumasok si Paolo. 5:00 ng umaga. Siguradong may tinagong ebidensya si ate. Yung legend na sinabi ni Marco, kung makukuha ko yun, mababawi ko ang pera ko. Bumaba siya sa basement. May isang fault. Ayun, pinindot niya ang combination. Birthday ni Elara. Bip 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 bip. Mali. Birthday ni Mama. Pinindot niya ulit. Bip bip bip. Mali ulit. Lintik. Ano ba to? Hinila niya ang pinto ng fault. Biglang may malakas na tunog at mabilis na sumara ang pinto. Aray, naipit ang dalawang daliri ni Paolo. Sigaw niya.
Bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok ang nga pulis. Taas ang kamay, huwag kang gagalaw. Umiiyak na sabi ni Paolo, yung kamay ko, naipit, trespassing, arestado ka. Binuksan ng pulis ang vault. Nahugot ang kamay ni Paolo. Namamaga. Gumawa ang bitak si ate. Bumaba si Elara mula sa itaas. Ako po ang tumawag sa pulis. Kilala niyo po ba siya? Opo, kapatid ko. Pumasok para magnakaw. Sumigaw si Paolo. Ate, tulungan mo ako. Hindi kita matutulungan. Pinili mo yan, sir. Dalhin niyo na po siya. Hinihila na si Paolo. Ate, magkapatid tayo. Hindi sumagot si Elara. Nang umagang iyon, 9:00, bumaba si Ricardo Vargas sa kanyang kotse sa tapat ng isang kindergarten kasama ang 5 tauhan. Diyan lang kayo. Oras ng pagpasok ng mga bata. Si Pobos, tumayo ang matauhan sa gate ng eskwelahan. Kinakabahan ang mamagulang. Sino yang ngayan? Nakakatakot. Tawag tayo ng pulis. Tumawag si Ricardo. Si Elara. Hello? Ang boses ni Elara. Si Ricardo Vargas tu. Opo. Anong kailangan niyo? Nasa tapat akong school ng anak mo. Nagulat ka ba? Anong gagawin niyo? Pipilitin kang magbayad. Ibabalik mo ba ang 20 milyon? Pananakot, yan, hindi. Lehitimong paniningil. Walang kinalaman ang anak ko diyan. May kinalaman kung hindi ka magbabayad. Sa kanya ako maniningil. Malamig na sumagot si Elara. Bibigyan kitang 5 minuto. Ano sa loob ng 5 minuto? Palisin mo ang tao mo diyan. Kung hindi, ipapadala ko ang file sa ombudsman. Anong file? Yung recording ng panunuhol niyo. Ikaw at si Marco, nanigas ang mukha ni Ricardo. Paano mo nakuha yan? 20 milyon ang ginastos niyo. Diba? 5 milyon bawat isa para sa bidding sa City Hall. Saan mo nakuha yan? Galing ako sa beer. Specialty ko ang maghanap kang ebidensya. Nagpatuloy si Elara. 4 na minuto at 30 segundo na lang. Teka, mag-usap tayo. Walang usapan, palisin mo sila o isesen ko na. Sige na, palisin ko na. Sigaw ni Ricardo sa mga tauhan. Hoy, balik sa kotse, bilis. Nagmamadaling sumakay ang mga tauhan. Umalis ang mga sasakyan. Sabi ni Elara, matalinong desisyon. Huwag na huwag mong gagalawin ang anak ko. Pinatay niya ang tawag. LA200 ang hapon. Naglalakad si Marco sa eskinita sa likod ng isang Filipino restaurant. Mabaho ang basurahan. Gutom na ako. Sobrang gutom. May nakita siyang pinto sa likod. Bahagyang bukas. Pumasok siya ng dahan-dahan. Kusina. Walang tao, salamat. May isang take-out box sa lababo. Abutin na sana ni Marco. Hoy, siga mula sa likod. Ang may-aring restaurant, si Mang Kiko. Magnanakaw ka? Ano? Hindi po. Ako po'y, anong ginagawa mo sa loob ng karinderya ko? Hawak ni Mang Kiko ang isang sandok. Sorry po. Gutom na gutom lang po talaga. Kung gutom ka, magbayad ka. Pinalo niya ang sandok ang likod ni Marco. Aray. Labas. Labas. Pinalo niya ulit. Bumagsak si Marco. Huwag po. Pulubi kang to. Dito ka pa sa Philtown nang gugulo. Patuloy na pinalo ni Mang Kiko si Marco. Pinrotektahan ni Marco ang ulo niya. Tama na po. Kinalatkat ni Mang Kiko si Marco palabas. Huwag ka nang magpapakita rito. Isinara niya ang pinto ng malakas. Nakahandusay si Marco sa eskinita. Masakit ang buong katawan. Nabalita na kaya ako sa Pilipinas. Pumasok siya sa isang Filipino grocery store. May TV na nagpapalabas ng balita mula sa Pilipinas. Arkitektong si Marco Villanueva tumakas matapos magnakaw noong 2020. Ang litrato ni Marco, malaki sa screen. Nakita ngang may-ari ng grocery si Marco. Teka, ikaw yun. Tumatakbong lumabas si Marco. Magnanakaw. Yung tao, sigaw nga ari, pero malayo na si Marco. Sa bahay ni Elara sa Pilipinas. Dumating si Leo. Miss Elara,
Na-track ko na ang lokasyon ni Marco. Nasaan siya? Sa isang eskinita sa Philtown. Kasama ng nga homeless. May litrato ka. Opo, heto. Ipinakita ni Leo ang tablet. Si Marco, nagahalungkat sa basurahan. Perpekto, ngumiti si Elara. Ipadala mo yan sa mga karibal ni Marco. Anonymously. Sige po. At yung burner phone na gamit ni Marco. Opo. I-block mo lahat ng outgoing calls. Maliban lang sa numero ko. Nagawa ko na po. Tumango si Elara. Salamat Leo. Walang anuman. At ligtas ang anak ko, di ba? Opo. Binabantayan ko siya. Tiwala ako sa'yo. L.A. 10:00 ng gabi. Kinuha ni Marco ang burner phone. Ito na ang huling pag-asa niya. Kailangan kong tumawag sa Pilipinas. Kahit sino, dinial niya ang numero ng isang kaibigan. The number you have dialed cannot be reached. Sinubukan niya ang iba. Pareho lahat. Bakit ayaw? Huli, dinial niya ang numero ni Elara. Kumonekta. Hello? Ang boses ni Elara. Umiyak na sabi ni Marco. Elara, ako to. Alam ko. Pakiusap. Tulungan mo ako. Bakit? Kasalanan ko lahat. Luluhod ako. Gagawin ko lahat. Pakiusap. Malamig na sabi ni Elara, may natitira ka pang isang bagay. Ano? Anong natitira sa akin? Ang bayad sa buhay ko. Tut, pinatay ang tawag. Elara. Tinawagan niya ulit pero hindi na sinasagot. Pakiusap. Napaupo si Marco sa sahig at umiyak. Dumating ang 3 miyembro ng gang. Lumapit ang leader. Umalis kayo. Umatras si Marco. Hinubat ng isa ang jacket ni Marco. Hinubat ng isa ang sapatos niya. Huwag, ibalik niyo yan. Sinuntok ni leader si Marco sa mukha. Bumaksak si Marco. Umalis hanggang tumatawa. Si Marco, naka-shirt at pantalon na lang, walang sapin sa paa. Ginaw, sobrang ginaw. Gumapang siya papunta sa isang tumpok ng basura. Kinumutan ang sarili ng diaryo. Ito na ba ang sikat na si Marco Villanueva? Imposible, Pilipinas, 3:00 madaling araw. Nakatanggap si Elara ng litrato mula kay Leo. Si Marco, nakahiga sa tumpok ng basura. Perpekto. Binuksan niya ang isang editing software. Binuksan ang email list ng mga karibal na arkitekto ni Marco. Ang kasalukuyang itsura ni Marco Villanueva. Anonymous tip. Send. Ngayon, sira ka na rin sa industriya. Biglang tumawag si Leo. Miss Elara, may problema. Ano yung nagpadala si Ricardo Vargas na mahitchman sa Amerika para patayin si Marco? Sigurado ka? Opo. Na-intercept ko ang tawag. 50,000 ang bayad. Saan? Sa Philtown area. Hindi nila alam ang eksaktong lokasyon. Nag-isip si Elara. Hindi pwedeng mamatay si Marco. Hindi pa ngayon. Anong gagawin niyo? Ire-report ko sa local police. Anonymously. Sige po. Pakababa ng tawag. Nag-email si Elara sa LAPD. Filipino homeless man in Philtown in mortal danger. LA, 6:00 ang umaga. Nagising si Marco sa likod ng basurahan. Sobrang gutom. Kailangan kong kumain. Hinalungkat niya ang basurahan. May nakitang expired na sandwich. Ito na lang. Nanginginig ang kamay niya. Kinuha niya ang sandwich. Ako, ginagawa ko to. Kumagat siya. Tumulo ang luha. Elara, tama ka. Habang ngumunuya, bumulong siya. Pulubi na nga ako. Pilipinas, 9:00 ng umaga. Nagsumite si Elara ng dokumento sa BIR, ang paper company ni Marco Villanueva. Ebidensya ng paglikha ng slush fund. Tinanggap ito ng isang opisyal. Ang mayari NG kumpanyang tuay sina Roman at Teresita Villanueva, mga magulang po ni Marco. Kung ganun, iimbestigahan din ang yaman nila. Opo, ngumiti si Elara. Pakiimbestigahan po ng maigi. Siyempre, pag-uwi, binuksan ni Elara ang tablet. Patuloy na naga-update ang lokasyon ni Marco.
Gumagalaw siya. Saan kaya pupunta? Habang nakatingin sa screen, bumulong siya. Oras na para higpitan ang tali. Kailangan ko nang ihanda ang huling hakbang. Binuksan niya ang isang file. Ricardo Vargas. Siya ang susi. Tiningnan niya ang record ng transaksyon ni Marco at Ricardo. Malapit na siyang kumilos. Hahanapin niya ang pera. Nagsimulang maghanda si Elara para sa susunod na hakbang. Sa LA, patuloy na naglalakad si Marco. Walang mapuntahan. Ang tanging layunin ay mabuhay sa araw na iyon. Hindi niya alam na may mas malaking impyerno pang naghihintay. Sa bahay ni Elara, 11:00 gabi, malakas na bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo Vargas. Sumunod ang 5 bodyguard. Tumayo si Elara mula sa sala. Sino kayo? Paano kayo nakapasok? Umupo si Ricardo sa sofa. Madali lang buksan ang pinto. Umupo ka. Lumabas kayo. Ngayon din. Umupo ka, sabi. Tinulak ng isang bodyguard ang balikat ni Elara. Napaupo si Elara. Ikaw si Ricardo Vargas. Kilala mo ako. Isang karangalan. Nabanggit ka ni Marco. Isang loan shark. Loan shark, masyadong maliit na salita. Negosyante ako. Kumuha si Ricardo ng sigarilyo. Ang prang dinala ni Marco sa Amerika, 125 milyon dun ay akin. Anong pakialam ko diyan? Malaki. Ikaw ang nag-freeze ng prang yun. May ebidensya ka. Hindi ko kailangan ng ebidensya. Alam ko, sinindihan niya ang sigarilyo. I unfreeze mo para makuha ko ang pera ko. Hindi pwede. Bakit? Ang prang yun ay collateral na sa isang special loan, in-garnish ng mga kreditor. Sinungaling, hinampas ni Ricardo ang mesa. Hindi ako nagsisinungaling, I check niyo. Ikaw ang nagmanipula niyan, manipulasyon man o hindi. Tapos na, hindi na may babalik. Kinuha ni Ricardo ang telepono, tumawag sa isang tauhan. Ipadala mo ang litrato ng anak ni Elara. Ilang segundo, dumating ang litrato. Ang anak ni Elara natutulog sa isang safe house. Yakap ang kanyang paboritong unan. Ipinakita ni Ricardo ang screen kay Elara. Ang cute ng anak mo. Nanigas ang mukha ni Elara. Saan niyo yan kinuha? Hindi mo kailangang malaman. Ang importante, along naming anong gagawin mo kung hindi ko gagalawin ang anak ko. Inilapit ni Ricardo ang mukha kay Elara, 125 milyon, 3 araw. Kung hindi mo na makikita ang anak mo, pananakot yan, hindi, deal 2, para o anak, pumili ka. Nanginginig na sabi ni Elara, tapos ka na rin ang mahawak kong ebidensya. Ebidensya, yun ba ang tinutukoy mo? Tumawa si Ricardo. Ang tax evasion records mo, nakuha na namin yun. Ano, may tao ako sa loop ng beer. Lahat nagsinumite mo, tinapon na. Napalunok si Elara. Sinungaling, ayaw mong maniwala? I check mo. Biglang bumukas ulit ang pinto. Pumasok ang 4 na pulis, pero hindi para iligtas si Elara. Kinuha ng isang pulis ang kanyang notebook. Ikaw ba si Elara Santos? Opo, pero arestado ka sa kasong conspiracy to commit embezzlement at money laundering kasama si Marco Villanueva. Biglang tumayo si Elara. Ano? Conspiracy? May karapatan kang manahimik, kinuha ng pulis ang posas. Sandali. Biktima ako. May ebidensya ako. Sumama na lang kayo. Anong ebidensya? Ipinakita ng pulis ang isang dokumento. Ang final IP address ng lahat ng illegal transactions ay galing sa computer mo. Minanipula yan ni Marco. Malalaman yan sa investigasyon. Ipinosa siya. Tumayo si Ricardo mula sa sofa at ngumiti. Makhandang panuorin. Sige, alis na ako. Umalis siya kasama ang mabodyguard. Sabi ni Elara sa pulis, nasa panganib ang anak ko, protektahan niyo siya. Hindi po namin sakop yan. Pakiusap, sumama na lang po kayo. Isinakay si Elara sa police car. Kasabay nito, sa LA, nasa loop ng phone booth, si Marco tumatawag sa Pilipinas sa isang korap na abogado, si Ati Torres.
Marco, magandang balita. Ano po yun, naresto na si Elara. Ngayon lang. Talaga po, isang malademonyong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Marco. Sa wakas, nagtagumpay ako, gumana ang nga inihanda nating ebidensya. Ang ipimanipulasyon, ang magaping pirma. Pepekto, tumawa si Mark. Makukuha na ba natin ang maari-arian ni Elara? Opo, habang nasa kulungan siya. Bilis-bilisan natin. Sige po, bilisan niyo. Sige, bukas na bukas. Sisimulan ko. Pagkababa ng telepono, patuloy na tumawa si Marco. Isang homeless ang napatingin sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo? Sigaw ni Marco. Elara, ginawa mo akong pulubi. Ngayon, mabubulok ka sa kulungan. Sa presinto sa Maynila, madaling araw, nakaupo si Elara sa malamig na sahig ng selda. Gulong-gulo ang isip. Plano to ni Marco, binitak niya ako. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang abogado, si Ati. David Reyes. Miss Elara, ako si Ati. Reyes, sir, nakita ko po. Ang ebidensya ay napakatibay. Peke po lahat yan. Alam ko, pero mahirap patunayan na pabuntong hininga si Ati. Reyes, at may pressure galing kay Ricardo Vargas. Pressure, ginalaw niya ang pamilya ko. Pasensya na, pero aatras na ako sa kaso. Sir, sorry, kailangan ko ring mabuhay. Humanap na lang kayo ng ibang abogado. Hindi ko kaya. Tumayo si Ati. Reyes, sumara ang pinto. Naiwan si Elara. Kinabukasan, sa interrogation room, nakaupo si Elara sa harap ng mesa. Inilatag ng piskal ang mga dokumento. Alam mo ba kung ano to? Kinuha ni Elara. Magakontrata na may pirma niya. Hindi po ako ang pumirma diyan. Ayon sa handwriting analysis, 99% match. Peke yan. Kinopya ni Marco ang pirma ko. Mapapatunayan mo ba? Hindi sumagot si Elara. Naglabas ang piskal ng isa pang dokumento. Itong IP address. Sa computer mo, di ba? Opo. Lahat ng illegal transactions. Dito nanggaling. Pinasok ni Marco ang computer ko. Kailan? Sa gabi. Habang tulog ako. May ebidensya ka? Hindi ulit siya sumagot. Nag-cross arms ang piskal. Mes Santos, magtapat ka na. Plinano niyo tong asawa mo, di ba? Hindi po. Bakit napakaraming ebidensya laban sayo? Bitak po yan. Isang taon yang pinahanda ni Marco, ngumisi ang piskal. Galing ka sa bir, tapos naloko kang ganito. Impossible. Pakiusap, maniwala kayo. Maglabas kang ebidensya, tapos na ang interogasyon. Ibinalik si Elara sa selda. Lea, Besh. 00 NG Hapon. Nagsumite si Ati, Torres ng dokumento sa korte. Petition to dispose real estate properties under the name of Elara Santos. Nasaan ang consent niya? Heto po, isang pekeng pirma ni Elara. Ibe-verify namin. Sa korte sa Pilipinas, tinanggap ng isang clerk ang dokumento. Kasabay nito, 3 tauhan ni Ricardo Vargas ang dumating sa LA hanapin niyo si Marco. Tapusin niyo. Sabing leader, paano po ang pera? Mamaya na yan. Unahin niyo ang gagong yun. Sige po, pumunta ang 3 sa Philtown. Sa selda sa Maynila, 7:00 gabi. Kumakain si Elara ng malamig na kanin. Inabutan siya ng guwardiya ng sulat. Elara, may sulat ka. Kinuha niya. Galing sa nanay niya, si Aling Puring. Elara, anak, napanood ko sa balita, nakipagsabuatan ka raw sa asawa mo. Paano mo nagawa yun? Trinaydor mo ang asawa mo, nagnakaw ka, sobrang kahihiyan. Hindi na kita kilala. Itinatakwil na kita. Huwak ka ng tatawag. Nanginginik ang kamay ni Elara. Pati si Mama, naluha siya. Ginuyumos niya ang sulat. Marco, panalo ka na. Sumandal siya sa pader. Pakiramdam niya, gumuho na ang lahat, umayaw ang abogado.
Tinalikuran siya ng pamilya, lahat ng ebidensya laban sa kanya. Ako ang ebidensya. Biglang may naisip si Elara. Ano ang hindi nakalkulate ni Marco? Siguradong mayroon. May mali. Data doesn't lie. Ipinikit ni Elara ang mata at inalala ang lahat sa loob ng isang taon. Ang laptop na ginamit ni Marco, ang oras ng pag-access, IP address, transaksyon, teka, static ang IP niya. May naalala siya kung ginamit ni Marco ang IP ng computer ko. Ibig sabihin, nag-isip pa siya. Ang static IP, pwedeng i-trace by time. Kung in-access niya yun habang tulog ako, dapat nahuli siya ng CCTV. May nakita siyang pag-asa, pero may problema. Wala siyang abogado. Wala siyang paraan para kolektahin ang ebidensya. Biglang bumukas ang pinto ng selda. Elara Santos, may bisita ka. Tumayo si Elara. Pumunta sa visitation room. May nakaupo sa likod ng salamin. Umupo si Elara. Si Leo. Kinuha ni Leo ang telepono. Kinuha rin ni Elara. Miss Elara, okay ka lang? Paano? Nahanap ko. Ang pagkakamali ni Marco, ipinakita ni Leo ang mga dokumento. Ang metadatang ng mapekeng files ni Marco na analyze ko. Anong resulta? Ang oras ng pagpeke at ang oras ng pag-access ni Marco, tugma. Mapapatunayan mo? Opo. Na-trace ko ang IP routing niya pabalik. May ebidensya ako, naluha si Elara. Leo, at ang anak ko, ligtas siya. Inilipat ko sa isang government shelter. Salamat talaga. Kailangan mo nang makalabas dito. Ngumiti si Leo, ipinasa ko na ang data sa piskal. Magkakaroon ng reinvestigation. Talaga? Opo, at naglabas si Leo ng isa pang folder. Ebidensya laban kay Ricardo Vargas, tax evasion, illegal loans, violence, paano, nahack ko, specialty, ko yan. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Elara. Leo, salamat talaga. Dapat ko lang gawin to. Seryosong sabi ni Leo. Iniligtas niyo, ako dati Miss Elara. Ngayon, ako naman. Salamat. Bukas ng umaga, kausapin niyo ang piskal. Ipakita niyo ang mga inihanda kong data. Sige, tapos na ang oras ng dalaw. Tumayo si Leo. Maghintay ka lang, malapit ka nang makalabas. Tumango si Elara. Pakbalik sa selda, nag-isip ulit si Elara. Hindi pa tapos. Simula pa lang to, ang bitak na ginawa ni Marco. May butas. At nahanap iyon ni Leo. Marco, ipinakulong mo ako, pero nakamali ka. Humiga si Elara sa malamig na sahig. Ngayon magsisimula ang tunay na pagbabalik. L.A.10.00 NG Gabi. Nanginginig si Marco sa isang eskinita. Hindi niya alam na hinahanap siyang ng mga tauhan ni Ricardo Vargas. Pilipinas, 3:00 madaling araw. Ipinikit ni Elara ang mata. Bukas, magbabago ang lahat. Ang orasan ng paghihiganti ay muling umandar. Sa presinto sa Maynila, 3 araw ng pagkakakulong, 8:00 ng umaga. Bumukas ang pintong ng selda. Elara Santos, labas. Saan po tayo? Interrogation room. Bilis, tumayo si Elara. Pagpasok sa kwarto, nakaupo na si Leo. Sa tabi niya, binabasang piskal na si Ati. Miguel Diaz ang mga dokumento. Tumingin si Ati. Diaz kay Elara. Umupo ka, Miss Santos. Umupo si Elara. Ito si Mr. Leo Cruz, isang cybersecurity expert. Binuksan ni Leo ang laptop. Fiskal, ipapakita ko ang resulta ng analisis ko. Sige, lumitaw ang mga komplikadong data. Ito ang metadata ng mga pekeng dokumento ni Marco Villanueva. Metadata, opo, file creation time, modification time, access IP, lahat naka-record. Tiningnan ni Ati. Diaz ang screen. Magpatuloy ka. Ang oras ng pagpeke ng mga dokumento ay sa pagitan ng 2,0 at 4,0 araw. Bakit importante yan?
Dahil sa mga oras na yan, nahuli sa CCTV ngang bahay ni Miss Elara si Marco Villanueva. Ni-play ni Leo ang video. Pumasok si Marco sa study room ni Elara. Kailan to? November 3, last year. 2:47 AM. Nagbukas si Leo ngang isa pang file. At ito ang isa sa mga pekeng dokumento. Creation time. 2:51 AM. 4 na minuto ang pagitan. Opo. Pumasok si Marco sa study at 4 na minuto pagkatapos, hinawa niya ang file. Tumango si Ate Diaz. Interesting. May iba pa, na-trust ko rin ang IP routing niya. Nagpakita si Leo ng isa pang screen. Ginamit ni Marco ang ipingang computer ni Miss Elara. Pero dumaan siya sa isang proxy server. Ebidensya ba yan, Opo? Nakuha ko ang logs ng proxy server. Tugma sa MAC address ng laptop ni Marco. Tiningnan ni Ate Diaz ang mga dokumento. Kung ganun, inosente si Miss Santos. Opo, lahat ng krimen si Marco Villanueva lang ang gumawa. Tahimik na nakikinig si Elara at nagsalita. Fiskal, makakalabas na po ba ako? Tiningnan siya ni Ate Diaz. Sandali, may kailangan pa akong i-verify. Naglabas si Leo ng isa pang folder. At ito po, data tungkol kay Ricardo Vargas. Ricardo Vargas? Opo, ang taong nanakot kay Miss Elara. Binuksan niya, ebidensya ng tax evasion, illegal loans, at pagpapatakbo ng sindikato. Paano mo nakuha to? Na-hack ko. Legally, ngumiti si Leo, cybersecurity expert, di ba? Tiningnan ni Ate Diaz ang nga dokumento. Sa dami nito, makukulong si Vargas. Opo, kaya may proposal po ako. Tumingin si Leo kay Ate Diaz. Gawin niyo pong special state witness si Misu Santos. State witness? Opo. Para mauli pareho si Villanueva at Vargas, kailangan natin ang tulong niya. Nag-isip si Ate Diaz. Galing sabir si Messi Santos. Expert siya sa financial tracking. Sumingit si Elara. Tutulong po ako. Hahanapin ko lahat ng tinagong pera ni Marco. Talaga? Opo. At kaya kong putulin ang financial resources ni Vargas. Tumango si Ate Diaz. Sige, gagawin kitang special state witness. Salamat po. Sa unang pagkakataon, ngumiti ng maliwanag si Elara. Papalayain kita ngayon din. Pero may kondisyon. Ano po yun? Kailangan mong makipagtulungan ng buo sa pag-aresto kay Marco Villanueva. Siyempre po, 1 oras ang lumipas, pinalaya si Elara. Inihatid siya ni Leo. Leo, maraming salamat talaga. Sabi ni Elara sa lupngan kotse, walang anuman, dapat lang. Ligtas talaga ang anak ko. Opo, nasa isang government shelter. Hindi siya magagalaw ni Vargas. Pwede ko ba siyang makita? Siyempre. Gusto mo ngayon na? O tara, dumating sila sa shelter. Tumatakbong lumapit ang anak ni Elara, si Maya. Mama, Maya, anak. Niyakap ni Elara ang anak. Hindi ka ba natakot? Hindi po. Inalagaan ako ni Tito Leo. Itinuro ni Maya si Leo. Salamat Leo. Walang anuman. Ang bait ni Maya. Hindi binitawan ni Elara ang anak. Dito ka muna ha. Babalikan ka ni Mama pagkatapos ng trabaho. Kailan po? Malapit na, malapit na. Hinalikan ni Elara ang nungana paglabas ng shelter. Sabi ni Elara, ngayon, kailangan na nating magsimula. Anong plano mo? Tanong ni Leo. Kailangan nating pabalikin si Marco sa Pilipinas. Paano? Nasa Amerika siya. Magahagis akong pain. Kinuha ni Elara ang telepono. Mag-email ako kay Marco. Anong sasabihin mo? Na alisin ko ang hold departure order sa passport niya. Kung babalik siya at susuko, magtitira akong parteng yaman para sa kanya. Maniniwala kaya siya. O, hinahabol siya ni Vargas. Nagsimulang maktip si Elara. Marco, makipag-negosasyon tayo. Alisin ko ang blok sa passport mo. Umuwi ka at sumuko.
Magtitira ako ngang 50 milyon para sa iyo. Kung ayaw mong mamatay diyan sa Amerika, pag-isipan mo. Elara send. Naipadala ko na. Nagalalang sabi ni Leo, babalik kaya talaga siya. Desperado na yan. Dumating sila sa bahay ni Elara. Nag-install si Leo ng mga security equipment. Okay na, kumpleto na ang tracking system para kay Marco. Salamat. Nahak ko ang public wifi sa LA pag kumonekta si Marco. Malalaman natin agad. Binuksan ni Elara ang laptop. Leo, may impormasyon ka ba kay Jessica? Opo, heto. Ipinakita ni Leo ang isang file. Tunay na pangalan. Susan Diaz. May 5 kasong estafa. Anong ginagawa niya sa Amerika? Nasa Las Vegas. Nagtatrabaho siya isang casino. Alam mo ang eksaktong lokasyon? Opo. May address ako ng hotel. Ngumiti si Elara. I-report ko sa DA. Drug Enforcement Administration. Nakakonekta si Jessica sa isang drug dealer gamit ang account ni Marco. Nag-type si Elara ng email. Filipina national Susan Diaz, working at Bellagio Hotel, Las Vegas. Suspect in drug trafficking and international fraud. Request for immediate arrest. Anonymous tips to send. Tapos na rin si Jessica. Humanga si Leo. Miss Elara, ang galing niyo talagang magplano. 1 taon kong pinahandaan. Lahat ng posibilidad, kinonsidera ko. Biglang tumunog ang telepono ni Elara. Ang kapatid niyang si Paolo. Hindi niya sinagot. Hindi niyo po sasagutin. Hindi kailangan. Fredo yan. Maingat na nagtanong si Leo. Pro kapatid niyo po. Hindi lahat ng kapatid kakampi. Kumampi siya kay Marco. Malamig na sabi ni Elara. Pro magagamit natin si Paolo. Paano? Magpapakalat ako ng maling impormasyon sa kanya. Nag-text si Elara kay Paolo. Paolo, may tinago akong 100 pirasong gold bar sa container Van Hashontu sa Port of Manila. Sabihin mo kay Marco, hati tayo, ate. Nagulat si Leo. Totu po, gold bars? Hindi. Kasinungalingan. Bakit po? Pain yan para pabalikin si Marco. Ngumiti si Elara. Tanga si Paolo. Sasabihin niya agad yan kay Marco. Kung ganun, babalik si Marco. Sasakay siyang barko para hindi mahuli. Binuksan ni Leo ang laptop. I-track ko ang mga barko. Kakausapin ko ang Coast Guard para pagpasok niya sa teritoryo ng Pilipinas. Arestuhin agad. Sige, LA, 11:00 gabi. Tiningnan ni Marco ang email sa isang public library computer. Nakita niya ang email ni Elara. Negosasyon, alisin ang bulok sa passport. Binasa niya ng paulit-ulit. 1 milyon. PVD akong magsimula ulit. Hinahanap siyang ng mga tauhan ni Ricardo. Kagabi lang, muntik na siyang mahuli. Mas mabuti nang umuwi sa Pilipinas. Pero nakdududa siya. Papakawalan ba ako ni Elara? Nakreply siya. Paano ako maniniwala? Magpakita ka ng pruweba. Kaya mo ba talagang alisin ang block, Marco? Send. Sa bahay ni Elara, tumunog ang alarm. Nag-reply si Marco. Sabi ni Leo, tiningnan ni Elara ang screen. Gusto niya ng pruweba. Nag-reply agad siya. Bukas, alisin ko ang hold departure order. I-check mo. Pag-uwi mo, kukuha ako NG abogado para sa'yo. Ang kondisyon, sumuko ka, Elara, send. Leo, kaya mo ba talagang alisin yun? Opo, gamit ang hacking skills ko, kaya. Sige, bukas, alisin mo talaga. Talaga po. Kailangan niyang maniwala. Kinabukasan, sa LA tiningnan ni Marco ang status ng passport niya. Wala na ang hold departure. Totu, inalis na ni Elara. Biglang may text mula kay Paolo. Bayaw, may problema. May tinagong 100 pirasong gold bar si ate sa port. Kunin natin, hati tayo, Paolo. Nanlaki ang mata ni Marco. Gold bars? Hindi siya makapaniwala, pero may pag-asa.
Kung si Elara ang nagtago, baka totu. Tumawag siya sa isang human trafficker. Gusto kong umuwi ng Pilipinas. Kailan? As soon as possible. Barko dapat. Delikado sa eroplano. Walang problema. Magkano? Asya. Ling. Lanwan. 10,000 lang ang pera ko. Hindi pwede. Pakiusap. Nakmamadali ako. Napabuntong hininga ang trafficker. Sige na, 10,000. Bukas ang alis. Salamat. Sa bahay ni Elara. Binuksan ni Leo ang satellite tracking. Miss Elara, umalis na ang barko. Sakay si Marco. Sigurado ka? Opo. Kumpirmado. Sige. I-track mo ang ruta. Okay po. Tumawag si Elara kay Fiskal Diaz. Fiskal, papunta na rito si Marco Villanueva. Sigurado ka? Opo. Sakay na barko papuntang Port of Manila. Kailan ang dating? 1 buwan. Sige. Makikipag-ugnayan ako sa Coast Guard. Pagkababa ng tawag, sabi ni Elara, handa na lahat. Tanong ni Leo, Miss Elara, pagdating ni Marco, anong gagawin niyo? Siyempre, tatapusin siya ng perpekto. Malamig ang tingin ni Elara, hindi sapat na ginawa ko siyang pulubi. Kailangan ko siyang ilibing sa lipunan. Tumango si Leo, tutulungan ko kayo. Salamat Leo, tumingin si Elara sa labas. 1 buwan na lang, tapos na ang lahat. Pagtapak ni Marco sa Pilipinas, tapos na rin ang buhay niya. Marco, walang gold bars. Ang meron lang, posas. Ngumiti si Elara, ang huling pirasong ang puzzle ng kanyang paghihiganti ay nailagay na. 1 buwan ang lumipas sa Port of Manila. Hating gabi, malakas ang buhos ng ulan. Isang luma at kalawanging barko ang dumaong sa Pier 12. Bumukas ang pinto ng isang container van. Lumabas si Marco, pajuwang-guwang. Aray, ang mga binti ko. 1 buwan siyang nakakulong sa masikip na container, hindi makaligo. Ang damit niya, basahan na. Ang ginto. Nasaan ang ginto? Tiningnan niya ang lokasyong ipinadala ni Paolo. Warehouse uch. Ayun, naglakat siya sa gitna ng ulan. Nanginginig ang buong katawan. 100 piraso. Kung makukuha ko yun, makakapagsimula ako ulit. Binuksan niya ang pintong warehouse. Sinindihan ang ilaw. Walang ginto. Sa halip, ang manga pader ay puno manga litrato. Ano to? Lumapit siya. Manga litrato niya. Litrato kasama si Jessica sa hotel. Manga statement, manga credit card. Ebidensya ng pagnanakaw. Mga litrato niya bilang homeless sa Amerika. Ano to? Habang tinitingnan ang bawat isa, sumigaw si Marco. Elara, gawa to ni Elara. Biglang bumukas ang pinto ng warehouse. Si Elara may dalang payong. Sa likod niya, 12 ng pulis. Umatras si Marco. Elara, ikaw. Ibinaba ni Elara ang payong. Long time no see, Marco. Ang ginto, ang 100 piraso, wala. Simulat sa pool, wala. Kasinungalingan, tumango si Elara. Oh, para painin ka. Lumuhod si Marco. Pakiusap. 1 pagkakataon pa. Malamig na tumawa si Elara. Ilang pagkakataon ang binigay mo sa akin? Sorry talaga. Sorry. Sapat na ba yun? Lumapit ang mga pulis. Dumapa si Marco sa paanan ni Elara. Tulungan mo ako. Gagawin ko lahat ng utos mo. Huli na. Kumuha si Elara ng litrato sa bag. Ang litrato ni Marco na nakahalungkat sa basurahan sa LA. Ito ang tunay mong mukha. Inihagis niya sa mukha ni Marco. Pulubi ka na. Ako ang gumawa niyan sa iyo. Tiningnan ni Marco ang litrato at umiyak. Bakit? Bakit mo to ginawa? Bakit? Hindi mo talaga alam? Lumuhod si Elara para magpantay ang tingin nila. Hindi mo ba naalala ang ginawa mo sa akin, yung pangangaliwa? O kasalanan ko yun, pangangaliwa lang ang pagnanakaw ng 250 milyon ang pag-frame up sa akin bilang kriminal? Hindi mo masagot. Ano? Pinaktangkaan mong wasakin ang buhay ko. Tumayo si Elara.
kaya winasa ko rin ang sayo. Sa lipunan, lalapitan ng pulis si Marco para posasan. Biglang bumukas ang kabilang pinto ng warehouse. Si Ricardo Vargas at ang 10 tauhan niya. Sumigaw si Ricardo, "Marco Villanueva, hayop ka, Don Ricardo." Namutla si Marco. "Nasaan ang pera ko? Wawala po sa akin." "Wala. Pagkatapos mong kunin ang 600 milyon, naglabas gang patalim ang magtauhan, naglabas gang baril ang mga pulis, baksak ang armas, arestado kayong lahat. Isang 10